Next game, may suyo pa. Dumating may suyo. Eh di tatlo na yung Napakahirap. kalaban mo. Sobrang Wala hirap. ka ng ban. Tingnan nyo yung ban namin. Review nyo. Oo nga. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-prepare. Oo, Pag red yun na side yun. ka, tatlo ka agad ban mo. Okay na yan, guys. Ano yan? Funny Suyu Suyu chip. Ayun. Pero syempre, pagdating sa finals, again, best of 7 to. Ito yung klase ng serye na, tulad nga na sinabi ni Coach Panda, pag umabot ng Game 5, Game 6, tapon nyo na lahat ng preparation, tapon nyo na lahat ng papel kasi hindi na nagmamatter yan. Adjustments are gonna be key for both sides. Lalo ngayon, Correct. yung storya natin, nagkakabigayan na ng suyo. All right, so we're gonna take a review again on what's gonna happen in terms of the draft ng game number 6. Aurora bans Louie, Fanny, Binana and si the Eve. Eto na, nakuha na rin nila yung Eve. This time, Fnatic Onyx Philippines bans the Chip, Matilda, and yung Jusin. This time, Rora, as per usual, gaya na nabanggit natin kanina, is at the first pick. They tend to pick up the Edith, which is, I think, quite similar to what happened in the previous games. Isama mo na rin yung Harith and yung Alpha, but Fnatic Onyx Philippines gets the Suyu, Gatot Kacha, and the Vexana. Okay. Magbaban ng Rafaela daw ang Fnatic Onyx PH. Yeah, ayan na. Nakatanda na yung Rafaela. Natin. Ano kayang mayon yung marksman dito? Yung 1-1 kailangan pa nila consider kasi naka-Harith din si Dominic. Either yung 1-1 or yung Moskov. Kailangan nilang i-consider. But for Lunox. for Aurora, yung Lunox din. But for Aurora, medyo comfortable yung kanilang lineup. Even though hindi nila mapaparesan to ng Maselda or Rafaela dahil nga naka-ban, at least alam mo na hawak nila yung early game. Yeah. Okay, so ang kailangan ng FNOP ay kanilang marksman and potentially XP lane. The thing with Rora though, yung Yaman. Edith nila napupunta kay di ba? Kay Edward kadalasan. Edward, yeah. Chotig Pinagfarm. siguro. Pwede, yung Tigril para kay Mr. Hitman. Mr. Rene J. Akala ko Mr. Hitman yung Pwede, Sir Hitman. Oh. Pero ngayon kasi, regenerate ngayon ang tema nila eh. Oh, Rene Jenner. Oo. Kala ko Rene 8 Chu eh. out of 10. 8 out of 10. Rene Okay, J- nice, Oo. nice. I take it. Ito, kahit pinag-plus ko lahat ng mga punchline ko, hindi pa aabot sa 8 over 10 na single punchline ni Wala Wolf. eh. Iba kasi pag si Wolf ang bumanat eh. Pag Yun. si Wolf ang Ayun! bumanat, sapat. Tandaan mo, comedic timing. Comedic timing. yan. Nasa Sorry, delivery sorry. yan. Pero ito first pick ang FNOP. Pagdating sa second phase, again, yung marksman nila nawawala pa. There goes a 1-1. So, ang mga naiiwang option dito is yung mga Kari, Claude, or baka may baong pang mga Clint. Kasi ano din naman, this time around, nakaharit pa rin yung Aurora. Pwede yata mag-Arlot dito yung FNOP. Kaso that leaves them that Phobius option para sa Aurora. Yeah. Parang kung ma-open yung Phobius. Open pa din Chotig right now. Pwede no? Kunin nila yung Tigril. Okay, But there's the Moskov. Huh. Oh man, Phobius. Phobiusable. Feeling ko Phobius Sicilian eh. Oh. Let's go. Let's go. Alam mo, hindi tayo pinahiya ni Yue nung last game. Pwede pa to. Bakit kay Yue talaga yung pangalan niya? No? Hindi mo siya kailangang bigyan ng moniker kasi Wag pag na, Yue na yun. lumalabas yung mga ganong place, mapapasigaw ka talaga, Yue. Pero Valen siguro yung kunin nila. Phobius Valen. Aurora. Rora. Cecilion. Pero Cecilion yun eh, na mainit na eh. Pwede, kasi pag Actually. yung Gatot Kacha, pag ginamit yung Avatar of the Guardian, pwede niyang, pwede niyang ambangan ng Sanguine's Claw. Sanguine close. Sanguine Claws Yeah. pala. Cho. Cho. And then Rene Cho. Aurora. Aurora. Alright. It's finals game eh. So talagang kukunin mo yung ML na magpapadali ng buhay mo. Ano rin to ha, 100% yung win rate ni Yue sa Aurora. Although may tig. May tig si Khalid. Brusco. Tig. Tigril is perfect. Khalid siguro next option nila, tapos Gatot yung lagyan. Or Pwede. maganda ba magkadya? Ay, hindi. I think Arlot din pala pwede. I think Arlot or Tig, yung Para best choice. may lockdown sila dun sa Harit. Actually, Arlot. May panglabas yeah. nung Harit sa Summon Force. Yung Tig is a great counter against the Alpha even though may Aurora na counter set. Meron ka pa namang Moskov and Gatot Kacha to re-engage. Yeah. Yeah, pwedeng mag-Arlot pa dito. Ito nga, Fnatic Onyx. Para lang din naman na kay Bruce ko na mapupunta yung Gatot. Oh! None of the above. Laban na sa Cho. Ginawa nila, ginawa ng Aurora to nung Game 1. Yung panalo nila. Pang-cancel. Kaso problema dito, may Harit ka, may true damage ka sa Alpha, tas may lockdown ng Aurora. Nakakapag-cancel ka ng combo, pero makakancel din combo. Burstable. Burstable lahat ng heroes dito sa side ng F-top. And again, potentially hawak ng Aurora dito yung early game if makahanap sila ng snowball dito para kay Demon Kite. And that will allow them to transition with the Harit in the mid game.
Yeah, for sure. Kaya nga, again, for Aurora, kailangan lang nilang bigyan ng espasyo si Domeng. And that's what that's what Renegade is here is for. Aurora builds on the momentum after doing the impossible. But is it finally the time for Fnatic Onyx Philippines to say that this ends now? Casters, pasok. Malalaman na natin ang sagot sa katanungan na yan sa pagpasok natin in game number 6. Matapos ang napakagandang comeback mula sa Aurora MLBB, tumitibok pa rin ang puso ng mga Roras kontra sa mga Sonics. Hindi mo talaga masasabi na tapos na ang laban hanggat hindi pa nasisira yung base. So, napakagandang comeback para sa kanila. Ngayon naman para sa side ng Fnatic Onyx Philippines, kailangan nilang simulan at tapusin ang laban ng maganda. And this time around, si King Kong ay nakasuyo na muli. Isa sa mga naging signature pickups niya dito sa ating playoffs. At makikita nga natin in this game ay masasabi natin na parang nakuha ng Aurora at ng Fnatic Onyx yung mga comfort pick nila. Oh, ay, sinabi mo yung kanina parang may something yata sa Aurora dito ni Yue. Undefeated. Sinabi din to kanina doon sa sa Infinix Game Tambayan na wala pa ring talo itong Aurora pick ni Yue. Kaya naman makikita natin in this do or die game, napaka-importante for them ang larong ito. Oh, so paunahan na to pagdating sa momentum dahil yung line, nagsusuntukan agad yung dalawang junglers natin. But for King Kong, kahit hindi pa siya mag-level 4, ay sinuzone out na niya agad si Demon Kite para masira na agad yung pattern doon sa may farming. So mas sabihin na natin, hindi ganun katahimik na early game para din sa mga teams, maaga mga pokes, wala pa namang casualty. Oh, may sakitan agad na nagaganap pero baka Renegade Cho pala yung nakikita Ay, oo natin nga, no? dito, no? Si Brusco ay kilala na bilang napakagaling na Cho player pero ito isa sa mga OG Cho player. Literal sa ibang lane pa niya nilalaro XP lane pa itong noon. Cho na to. Pero ngayon nagbabalik in the roam role at mukhang ito na nga ang isang gagamitin niya for a very important game para sa Aurora MLBB. Agarang pumasok si Edward. Ayan, nag-zone agad. Ano mas-zone up nila? It's gonna be Brusco. Pero dumating ang mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman patay si Edward. Double kill agad para kay King Kong at diretso pagong para dito sa Fnatic Onyx. At si Kirk, talagang ang layo na napuntahan para na ma-zone yung player na Aurora. Kumbaga sinone out niya na talaga. Pinabalik na niya ng lane. Mag-farm ka na lang ng minions dyan, Yue. At mukhang ang turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. At rekta sa jungle ang gagawin ng FNOP. Pero hindi na nila itutuloy pa dito sa Orange Ball. Grabe respeto din dito ng Aurora, by the way, sa rotation ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi alam nila na may tendency na after an objective, dediretso dun sa may jungle. Kaya yung ikot din ni Edward is if ever magkaroon ng threat from FNOP ay ready siya or prepared ang kanilang team for the counter set. So ngayon sa game natin, for FNOP lamang sila pag-reach sa goal. Tsaka ready si Edward no mag-flicker. Yes. For every time na up yung flicker ni Edward, nag-aarap talaga siya ng play. Nagamit na ni Bruce kung I'm offended, pero yung counter play mura kay Rene J. Classic, baka Renegade Show TikTok play. Pero hindi pa siya secure yung kill against Brusco. Pero nagkagamitan ng mga flickers at parang mala-flicker yung paglundaga dito ng mga players na FNOP. Edward ang napatay sa may bottom lane. Bumabalik na naman tayo sa mga trades na binanggit mo kanina. Grabe yung trade na ginawa nila doon. Walang katapusang crowd control para kay Edward. At yung damage na nagagaling kay King Kong, napakahapdi na agad ng suyo. 3-0 in this game. Lahat ng kills na hawak ng Fnatic Onyx ay napupunta sa tamang tao, sa tamang hero na early game. Dapat napakasakit. Alam mo, at this point, kung ikaw ang side ng Aurora, yung tempo na ganito na nauuna din sila somehow ay pwede na i-continue na for Fnatic Onyx Philippines naman as long as 3-0 si King Kong. Magiging madali para sa kanila at biglang sinalubong na lang bigla si Domeng sa itaas. So napaka-crucial niyan ngayon. Nag-iinit na ang makina ng Fnatic Onyx at mukhang itutuloy pa nila dito sa may mid lane. Agarang babagsak si Rene J. 2 kills na magkasunod. At dahil dyan, 2,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx as we head on to our second turtle of the game. At kontrolado din ito ng Fnatic. Oh, yung sinasabi natin na naglo-long lane si Yue dahil laging nasa riverside yung Fnatic Onyx Philippines kasi di ba normally doon sa may bush, ay wait lang, sa may bottom lane nakuha at natalunan dito si Edward pero buhay pa rin. Pero sa ilalim ng torre, the dive ni Kirk. Kirk is down at nagkakapalitan na ng mga skills sa may bottom lane at na-shutdown na nga. Baka Renegade Show, sabi ng Aurora.
Nakabawi kahit papano ang Aurora pero 2-for-1 ang naging trade doon. Si Edward ay mabubuhay na rin pero Turtle sinisimula na ng Aurora MLBB at si Bruscoy nahihirapang makalapit. Half HP on the Turtle. Mukhang libre na itong makukuha ng Aurora. Oo, tsaka kapit na kapit si Renny J dun sa Wave the Dragon niya. Parang pwede pa siya sumipa anytime. Nagamit dito yung Purify. Pero Super Friends ay buhay pa rin. Sasalubungin dito si Demon. Kahit ang mga players na Fnatic Onyx Demon Philippines makunat. Pero masakit ang damage ng Fnatic Onyx. Kaya naman patay ang Smiling Demon. Si Kirk naman ata ang isusunod nila pero si Edward ngayon ay kailangan ng tumakas. Fnatic Onyx pa rin ang nakakalamang pero nahati na ng Aurora MLBB mula 2,000 to 1.2. So parang ibig sabihin nito, once na aggressive yung kalaban mo, kailangan aggressive ka rin. Parang yun yung Oo. naging change or yun yung naging shift for Aurora kaya medyo nakakagawa sila ng play. So for Fnatic Onyx Philippines, ganun din naman, sinasagot din nila pag may nakikita sila ng player from Aurora. Nagsasabayan sila eh. Itong 1K gold kit kasi kahit pa sabihin mo may konting lamang ka, kaya ka pa rin sabayan in 18 fight. Basta tumama o mauna ang mga abilidad ng Aurora MLBB. At nakikita natin sa damage na hawak ngayon ng Aurora MLBB ay sapat na ang kanilang bawas kung tumama ang Spear of Alpha ni Demon Kite. And of course, yung mga play na nanggagaling din kay Yue. Tandaan natin, kahapon ang mga naging signature play ni Yue in Ayun their nga pala. series against Falcons sa AP Bren ay yung mga flicker na engage from this Aurora pick. O tsaka yung mga latag niya ng Frigid Glacier ay ramdam na ramdam. So parang hindi mo maiisip. Minsan kayo Pride of Ice niya ay ginagamit niya para mabait na okay, target ako, naka-yellow ako ngayon, pwede kayong pumunta anytime. So by the way, meron concealed place sa may bottom lane. Si Kirk yatang namataan ng Aurora pero naramdaman din niya. So Wow! ginamit agad yung Avatar of the Guardian. So Tori na lang muna ang kukuhanin dito ng Aurora. One objective down. Pero ganun din ang sagot ni Kenra sa taas. Trade lang ang gagawin ng parehas sa kupunan. Wala pa namang mamamatay pero 10 segundo na lang bago lumabas ang huling turtle ng larong ito at mukhang medyo mas malapit ang Fnatic Onyx around that area at napoke pa nga si Edward Demon. Kahit nakita na rin hindi Super Prince pero mauuna talaga si Renny J around that Lord ay turtle. Alam nila na kailangan talagang merong vision for the team. And yung turtle dito ay talagang inaasam na Ayun! mga kupunan. Pero isa sa mga inasam ay si Edward pero sipa kay Renny J. So alis mga players dito para natin Onyx Philippines. Wow! Si Brusco at Yue. Ito yung Kenra! sinasabi ng mga set na play na kailangan niya. Si Kenra sa gitna ng mga players ng Aurora ay mapapatay dito ni Renny J. So 2 players down sa Aurora, 3 naman sa FNOP. Ayan na ang harif ni Doming. Hindi man masyadong nakakuha ng early game ay ngayong mid game naman ay ramdam na ang kanyang bawas. Yes, nakapag-free hit si Kenra pero yung AoE damage ng isang harif ang nanaig doon sa turtle fight na yun. At dahil nga sa pagkapanalo ng Aurora ay magiging even na at mawawala na ang gold lead na hawak ng Fnatic. Alam mo buong MPL Season 14 parang nakadikit na sa pangalan din ni Doming bukid sa Moscow ay itong Harith even during playoffs. So talagang gamay na gamay niya kung paano sasayaw sa gitna ng mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic Onyx Philippines kasi yung 2K gold lead napunta sa Aurora, 600 ang lamang nila. Oo, at ito na nga, exciting part na naman ang ating inaabangan dahil pantay na naman ang parehas na kupunan. Ibig sabihin ito yung damage na pwede nilang batuhin ay halos pantay lamang. But in terms of late game scaling, no, I would say na maganda pa rin na meron ka pang split push kay Kedra. But in terms of raw damage, lamang naman dito si Doming. Oo, tsaka kaya kailangan ditong maging maganda yung sabihin na nating setup play from this post fives. And saktong-sakto na parang kontrahan kasi to yung Cho at tsaka yung Ruby. Parang hirap pumasok kung Cho ka kapag merong nag-Dodontran Wolf King na Ruby sa harap mo. So labanan na rin to ni Renny J tsaka ni Brusco. Lahat na. Nag-player head-to-head tayo. Lahat pala ng mga Oo. players ay inikutan natin. Nagkakontrahan na at nahila na nga yung isa. Hindi na ata makagalaw si Renny J. Papagsak ang Hitman. Pero nandun sa likod si King Kong. Nandun na naman si Kirk at si Yue ay wala na rin. It's go time na daw, sabi ng Fnatic Onyx Philippines. So 2 players nga kanila nakakuha. So kailangan mag-reset ngayon for this game. Kung ikaw ang Aurora, dedepensa nila yung Torre dito sa may gitna. Pero 3 players ng Fnatic Onyx Philippines ang ready yatang sumira. Grabe yung crowd control layering na meron ng Fnatic Onyx dito. The moment na mahila ka ng isang Ruby via that I'm offended, ay expect mo na may lalapag na internal guard at tuloy-tuloy na yon kasi may Avatar of the Guardian ba. Pwede mong isa-isahin. Pero by the time na umabot ka sa pangatlo o pang-apat na crowd control, most Hirap. likely, patay ka na. Oo, sobrang hirap na parang hindi mo na kayang
kukuhanin kung ano pang pwedeng iba to. Kasi aside from the crowd control, meron din damage yung ilan sa mga crowd control. So ito nagkabaliktaran na naman. Fnatic Onyx Philippines na naman yung lamang pagdating sa gold lead. So crucial ngayon yung Lord na sinisimulan by the way ng Aurora. Kailangan matahan, kailangan mahanap yung mga tamang tao. Half HP on this Lord. This is the first Lord of the game. Hindi pa naman ito yung dumadamba, kaya naman kalma muna ang ating mga teams. Hindi pa ito yung pinag-aagawan ng lahat. Pero for sure, yung mga players na, yung mga nanonood sa mga players natin ngayon ay hindi kalmado. Sinabi nga nung ibang mga casters natin buong mga playoffs na parang hindi ka pwedeng kumurap. Oo. Kasi isang pikit mo lang ay pwedeng iba yung maging sitwasyon ng laban. Imaginein mo kung last game nag-CR ka, pagbalik mo si Yue, Ano nangyari? nag-scale na ng Oo. late game. Bawal ka talaga mag-CR kapag ganitong klaseng laruan. Pero si Super Fritz, half HP na. Si Renny J ay naghahanap ng magandang angulo. And this might just be a really good play for the Hitman kung may mahanap siyang high priority target dito. Okay, so nagka-reveal na ng pwesto by the way kasi si Demon Kite nalaman niya nandun mga players ng FNOP. Bibitawan muna yung Lord. 10 minutes pa lang naman. Sinabi daw kasi ni Womi, kalmado muna, kakalmahan muna nila. Maraming salamat sa dalawang teams na sumunod sa shot call ng casters na ngayon mukhang hindi na nasusundin pa dahil mukhang nahanap na nga nila ang mga gusto nilang hanapin. Super Friends, looking for Renegade, hindi tatama ang poke. Half HP na naman muli para sa ating Lord. Demon kahit ang hawak pero nandyan si Brusco, nagkahilaan na boss. Pulsuhan na talaga to. At kita natin napakaganda paglatag. Napakaganda paglatag ng skills para din sa Aurora. Even Yue on a Tragic Glacier. Yung ultimate dito ng Demon Kite. So dalawang nang patay. Sa side ng Fnatic Onyx Philippines, sila ang may chance ngayon yung Aurora na makuha yung Lord at masesecure na nga nila. Grabe yung pag-burst na nagmumula sa Aurora MLBB. Nahanap si Kirk, nahanap si Brusco. Wala silang pake kahit yung dalawang yon ang pinakamakunat na miyembro ng Fnatic Onyx. Alam nila na sapat ang kanilang bawas kaya binato na nila lahat. Considering na pati yung Alpha, yung katawan ni Alpha, yung Spear of Alpha, binato na nila sa dalawang tank. Talagang winasiwas na nila. Parang okay na to. Basta ang comms siguro dito ng Aurora, papasok ako, kaya na bahala. Pigilan yung mga players. By the way, US at 1-2-6. For Demon Kite naman 4-2-4. So yung connection ng layering of skills ay nandoon para sa dalawang players ng Aurora. Or sa lahat ng players rather. At kung tutuusin no, Chantel, itong mga heroes na pinapanood natin, in this game, lahat talaga sila may crowd control layering. Hindi lamang ang Fnatic Onyx ang may combo na napakatagal ng crowd control, kundi Aurora MLBB na rin. Kapag tumama ang mga skills ni Renny J sa'yo, expect mo na nandyan na agad ang Frigid Glacier na nagmumula dito kay Yue and of course the Spear of Alpha from Demon Kite. Kaya naman in this Lord push sa may bandang ibaba, kailangan mag-ingat ng dalawang teams dahil kung may isang mahuli, hindi na magigising pa. Oh, tsaka ano ngayon, parang umiinit kasi yung laban. For sure, naiinitan na rin yung mga players. Parang Oo. pinapalimagan muna dito ni Yue. So parang yung nagiging sagot nila, uy parang sa iba yata manggagaling si King Kong. If I'm not mistaken, parang magkakat ba ito ng minion wave? Or pwedeng may surprise play? Yung Fnatic Onyx Philippines, hindi natin sure, kung anong gagawin nila. Depende na to sa timpla. Pero nandyan pa rin naman si King Kong pero makakapag-recall na. At hindi na ata itutuloy pa ng Aurora MLBB ang pag-push dito sa base ng Fnatic Onyx. Kalma na muli. Pero bago umuwi ay kukunin na ang mga purple buff nila. Oo, papaypayan muna yung mga purple buff. Papaypayan muna yung mga areas sa mapa kasi masyadong mainit yung Renny J. nangyayari. At mainit yata si Renny J na papasok. Hindi si Edward ang mauuna. Diretso Bang! private at Kiko kanila makukuha. Bruce as well. Pero si Kirk makakatakas gamit yung kanyang ultimate. So unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa itaas. Merong pagsibat para dito kay Kenra pero hindi sapat. Kaya naman unti-unting mawawala mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Si Kenra na lang ang natitira para dumepensa. Meron pang minion wave sa top lane. Ay may dadating sa may bottom lane. Parating na ang minion wave. Kelra laban sa 5. Game 7 na ba? Mukhang Game 7 na yata talaga ang kanilang gusto. Ano ba ang sinabi ng matla? Game number 7, Aurora! Ramdam ang yanig sa MPL Arena as we head on to Game 7. Hindi pa tapos, hindi matatapos. Makakakita tayo ng final Game 7. Back to 0 para sa ating serye championship. Punta na tayo sa mga tropa sa Infinix Game Tambayan. Roras, I wanna hear you! Lights within,
sees the way! We've seen the impossible being done not once, but twice. And I feel like for the first time in a very long time, dito sa MPL Philippines, we're going to a Game 7. Grabe yung pinakita ng Aurora Ano na? MLBB! Nag-shutdown na, no? And, alam mo, ganun eh, same blueprint as what happened in game number 5. Ano ba? But now, alam na namin kung bakit 100% ang win rate ng Aurora mo! Oh my goodness. Aurora ang ginamit ng Aurora. But this time, yung aura ni Demon Kite ang nanaig. You hear, you see him. You hear the fans screaming his name. And his name is there for a reason. What a performance from Demon Kite and the Aurora team. Again, nandito tayo sa punto na alam natin, Fnatic Onyx Philippines, there was a time na sila ang may hawak ng napakalaking gold lead. But Demon Kite always knew what to do. There was a time na parang nasabi ko na, oh my gosh, grabe na yung snowball. Pero hindi nagmamatter ang snowball kung yung layering ng skills ng Aurora MLBB ay laging on point. Kung parating lahat ng skirmishes, lahat ng clashes, tumatama yung mga frigid glacier na yon ay hindi mahihirapan ang koponan ng Aurora MLBB. And time again, we name them as being cold as ice, as being cold. Kaya naman ngayon, pinapatunayan nila kung papaanong lahat ng mga taong hindi naniwala Lahat para talaga. mapunta sila dito. Nandito na sila ngayon, Game 7 pa! Man, you can just believe it at this point. Yung nakita natin ng mga galaw ng Aurora kanina, ito yung sinasabi nyo eh, na kung sino yung mas magkakaroon ng aggressiveness, kung sino yung mas willing mag-take ng risks, yung mga galaw, yung mga bato ng skills na usually hindi mo talaga mapapansin ng sobra or usually hindi mo naman talaga gagawin na regular game, that is what it takes for them to get the victory and for them to continue moving, continue playing. At yan ang nakita natin sa Aurora this time around as they are down from 3-1. Now, we are back to a best Of of one. one. A while ago,